Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa inshallah aqida, innama utituhu ala ilmin indi. Ako'y binigyan lamang nito o nabigyan lamang nito dahil sa kaalaman na taglay ko. Kumbaga inaangkin niya na yung kanyang mga pinakinabangan na mga biyaya ay dulot lamang ng kanyang sariling husay. Hindi niya iniugnay kay Allah. Hindi niya kinikilala na biyaya ni Allah. Kufur nga. Kufur nga talaga. Kufur talaga yung ganitong pag-uugali. At ito nga yung nababanggit tungkol kay Karun. Na si Karun, sinabi dito yung tungkol dito sa yung translation nung aya na ito o tafsir nung aya na ito. Al-ma'na anna Allah Ta'ala lamma an'ama ala Karun bil amwal al kathira ankara an takuna min indillah. Sasabi doon sa aya na yon, nang si Allah daw ay nagbiyaya kay Karun, itinanggi ni Karun ang biyaya na yon. At sinabi niya na ito ay galing sa kanya, hindi galing kay Allah. Bagaman hindi niya sinasabi na hindi to galing kay Allah. Doon sa pagsasabi niya na nakamit ko ito dahil sa sarili kong kaalaman, sarili kong husay, pareho lang. Pareho lang. Kahit hindi niya direktang sinabi na tinatanggi niya na galing kay Allah. Kasi pwede magiging ganun ang kahulugan ng mga bagay-bagay. Na kung ano yung sinabi mo, magiging tama rin yung ibang kahulugan nito. Ganoon. Bawa sinabi ko, nakamit ko ang lahat ng ito dahil matalino ako. Hindi ko sinasabi na hindi galing kay Allah yung mga pinapakinabangan kong biyaya. Pero kapag sinabi ko, nakuha ko ito dahil lamang sa talino ko, ibig sabihin, hindi mo kinikilala o hindi ko kinikilala na si Allah ang pinanggalingan ng mga biyaya na dumating. So nga sabi rito, ankara an takuna min indillah. Itinanggi niya. Dahil doon itinanggi niya na ang biyaya na yun ay galing kay Allah. Yung aya pala na yun, galing ito sa Suratul Qasas verse 78. Suratul Qasas verse 78. So tinanggi niya. At sinasabi niya, wa za'ama annahu innama nalaha ala ilmin minhu biwujuhil makasib. At inaangkin niya na ang kanyang mga nakakamit na mga yaman ay mula sa kanya. At hindi galing sa iba. Hindi galing sa iba, lalong-lalo na galing kay Allah. Wakila ala ilmin min Allah annahu mustahikkun lidalik wa qad kadhib. Na kung sasabihin man niya, halimbawa, na kahit si Allah ay pumapayag o nagpapahintulot, kasi alam ni Allah yung mga nangyayari, di ba? Na makamit niya yung mga bagay na yon, nagsisinungaling pa rin siya. Kasi ang lahat ng makakamit natin ay manggagaling lamang kay Allah. Wa innama huwa mujarradu fadlim min Allahi wa ihsanin wa ni'matin an'ama biha alayhi. Ang anumang pinapakinabangan natin ay manggagaling lamang, isa lamang ang panggagalingan. Pabor ni Allah, kabutihan ni Allah at biyaya ni Allah na ibinibigay niya sa sino mang naisin niya. At this time kay Karun. At ano ang hikmah sa pagbibigay sa atin ng biyaya? Hindi para magyabang, hindi para magmalaki, hindi para mang-api sa kapwa. Diba? Parang dito, diba? Katiting na lupain meron ka, feeling mo, hari ka ng pag-aari mo yung mga tao. Hindi ba gago? Ang layunin ng pagbigay sa mga tao ng mga biyaya, liyaktabirahu ayuti'u am ya'si wa huwa al-hakimul alim. At ang layunin ko, bakit ibinigay kay Karun yung mga yaman na yun na ganun karami? At syempre, sa lahat tayo, di ba maaaring bibigay sa atin yaman na kaunti. Pareho lang. Para subukan tayo kung susunod ba tayo kay Allah o susuway. Ibig sabihin, kung saan ba natin gagamitin yung biyaya na yon.
Kahit anong biyaya, baso. Biniyayaan ako ni Allah, alhamdulillah, ng baso. Ngayon, ito, pareho lang. Binigay ito ni Allah ko, susubukan ni Allah. Nung ilalagay ko rito, alak ba o ano? O kape? Gagamitin ko ba ito sa pagsunod o pagsuway? Kaya maganda yung, malakas yung impact ng da'wa ni Kapitan eh. Susunod, susuway. Mali lang yung pagkakadeliver eh. Ayusin niya kasi. Susunod, susuway. Parang namimilit na siya eh. Ganun kalalabasan eh. Pero ganun talaga. Yung mga biyaya ay ibinibigay sa atin para malaman ni Allah. Susunod ba tayo o susuway? At siya ang matalino si Allah at siya ang pinaka nakaalam. Alhamdulillah. So dito, balikan natin yung ano pala, yung si Karun. So si Karun, tingnan natin dito. So nabuhay nga siya panahon ni Musa alayhi salam. Actually ano siya eh, Hudyo. Hudyo talaga si Karun. Sa Bible, ang pangalan niya Korah. 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 Yun yung pangalan niya sa Bible. Nababanggit siya sa Bible. Dun sa Numbers, lalong-lalo na. Nandun siya. Yung libro na Numbers dun sa Lumang Tipan, ano yun eh? Census yun eh, ng mga Hudyo. Gano'n sila karami, saan sila napunta, ganun. Census. Kaya ganun yung pangalan ng chapter na yun. So si Karun, ay kabilang doon sa angkan ni Libay, yung anak ni isa sa mga anak ni, actually kabilang to doon sa mga panganay na anak ni Yakob alayhis salam. Kasi mula doon sa 12 anak ni Yakob alayhis salam, yun yung 12 tribo din ng mga Hudyo. Yun sila yung mga 12 tribo ng mga Hudyo. At actually magpinsan sila ni Musa alayhis salam. Ayon doon sa Lumang Tipan. So nag-aklas daw si Karun laban kay Musa alayhis salam kasama yung 250 na iba pang mga Hudyo. Kaya nga doon sa paliwanag ng mga scholar kung bakit nasapak ni Musa alayhis salam yung malakal maut. Kasi nagulat daw siya. Nagulat si Musa alayhis salam, biglang lumitaw yung malakal maut. Kasi nga naman, di ba? Yung malakal maut. Ang malakal maut daw kasi magpapakita sa mga propeta, tas magpapaalam. Kukunin na ba kita? Ganon. Kasi naalala nyo doon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ba? Pinapili siya. Gusto mo pa bang mabuhay o gusto mo nang mamatay? Pinili niya mamatay na. Kaya nga kabilang sa mga huling sinabi niya, Bali Rafiqul A'la. Mas gusto niyang yung kasama na kataas-taasan, si Allah. Pero si Musa alayhis salam, gusto pa niyang humaba yung buhay niya. Kasi gusto niya makapasok ng Jerusalem ng Palestine. Pero nga hindi siya talaga nakapasok ng Palestine. Kasi pinarusahan ni Allah yung mga Hudyo at nadamay siya. Kaya nga kapag merong kasamaan, importante na sasawatahin natin yung kasamaan Kasi pag pinarusahan yun ni Allah, maaring madadamay tayo. So sabi ni Allah, hawakan mo yung likod nung toro, kung gaano karami yung buhok na nasa ilalim ng kamay mo, ganun karami madadagdag sa buhay mo na bilang ng mga araw, ganun. Nung lumipas na yung panahon, nakalimutan niya na yun Napakita uli sa kanya yung malakal maut. Oras mo na, siguro ganun pagkakasabing malakal maut. Naano siya ngayon siguro, nagulat. Yun yung paliwanag siya Khutbah al-Khamis. Maring nagulat siya kasi pinagbabantaan yung buhay niya Ikaw ba naman, di ba? Isipin natin, lagay natin sa konteksto, ikaw ba naman? May biglang lilitaw na tao sa'yo. Ahmad, oras mo na. Di iniisip mo, hitman yata itong gagong to, sapakin ko nga. Sinapak niya, tanggal yung mata nung malakal maut. Ganyan nangyari. So ito yun. Ito yung dahilan kung bakit, kumbaga, nangangamba din si Musa alayhis salam para sa kanyang buhay. Meron talaga nagtatangka. May mga gustong pumatay sa kanya. Merong gustong pumatay sa kanya. Parang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May mga gusto rin pumatay sa kanya doon. Kasi may mga munafik nga din na nakasama sa Tabuk. Naalala niyo yung tinalakay natin, di ba? Yung humawak sa camel,
ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasa Tabuk sila. Pero si Abdullah bin Ubay bin Salul hindi sumama doon. Nandun siya sa Madina. At doon naman nila niluluto yung magkaroon ng Masjid Dirar, yung Peking Masjid na magiging tambayan ng mga munafik. Sa 250 daw yung kanyang mga tauhan. Pero nung 'di ba binanggit sa Quran, bumuka yung lupa tas nilamon si Karun kasama yung kanyang bahay at yung kanyang yaman, pati siya kasama na rin daw yung kanyang 250 na tauhan, kasama sila lahat-lahat doon sa mga kumbaga nilamon ng lupa. So ngayon, tingnan natin ngayon yung sa Quran, inshallah. Kasi serye ng mga aya yun eh. Ito, pero nagsimula yung kasaysayan niya sa 76. Inna Karuna kana min qaumi Musa. Tunay na si Karun ay kabilang daw sa nasyon ni Musa. Fabaga alayhim. At siya raw ay nagrebelde sa kanila. Sa kay Musa alayhis salam at sa mga mananampalataya. Baka nga ano pa to si Karun eh, kabilang to sa mga gusto rin maging propeta. Kasi yan ang isa sa mga dahilan na na bakit hindi naniniwala yung mga tao sa mga propeta. Gusto nila sila yung propeta. 'Di ba? Katulad ng nangyari sa Quraysh. Bandang huli si Al-Walid bin Al-Walid gusto pala maging propeta. Tapos si Urwa bin Mas'ud gusto rin maging propeta. Yung nga lang si Urwa nag-Muslim kalaunan. Tapos naglitawan yung mga huwad na propeta, 'di ba? Si Al-Aswad Al-Ansi, si Tulayha Al-Asadi, si Musaylima. So lahat sila gustong maging propeta. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanuu bil osbati. Binigyan namin siya ng yaman na napakarami. Nang susi lamang nito ay napakabigat para sa grupo ng kalalakihan. So maraming tao ang bubuhat ng susi pa lang nung kanyang, kung ano man yung pinagtataguan niya ng kanyang yaman. Kung ano man yung kanyang pinagtataguan ng yaman. Bil osbati ulil kuwati. Idqala lahu qaumuhu la tafrah. Pero binabalaan siya si Karun ng kanyang mga kababayan. Huwag ka masyado magsaya. Ibig sabihin, may mga kakampi rin naman si Musa alayhis salam. May mga kakampi. Hindi siya nag-iisa lang, alhamdulillah. Meron siya mga kakampi. Inna Allah la yuhibbul farihin. Huwag ka masyado magsaya sa yaman mo. Si Allah ay hindi nalulugod sa mga nagsasaya sa kanilang yaman. Mga yung nagyayabang, ganun. Wabtagi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah. Hangarin mo sa pamagitan ng kung anumang ibinigay sa iyo ni Allah ang kabilang buhay. Kumbaga, anumang ibinigay sa iyo ni Allah, ang hangarin mo dyan, kabilang buhay. Ibig sabihin, gamitin mo yan sa mabuti. Binigyan ka ni Allah ng yaman, gamitin mo yan sa mabuti, nang sa gayon, sa kabilang buhay, makikita mo yung gantimpala ng yaman mo. Pero hindi niya ginamit sa kabutihan eh. Ginamit pa niya syempre sa pagre-rebelde laban kay Musa alayhis salam. Wala tansa nasibaka minad dunya, bahagi pa rin ito ng payo nila kay Karun. Pero huwag mong kakalimutan din ang bahagi mo sa mundo. Napakaganda ng serye ng mga aya nito. Yung yaman mo, gamitin mo sa mabuti. Pero huwag mo rin kakalimutan na magtrabaho o magkamit ng kabutihan para sa mundo bilang panustos. Diba yung trabaho natin, diba JNT, negosyo, ano pa man. Lahat naman yun, panustos natin dito sa mundo eh. Pero syempre, gagamitin natin sa mabuti para magkamit tayo ng gantimpala, inshallah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilayka. At maging mabuti ka sa lahat, kahit sa kapwa mo tao. Maging mabuti ka sa lahat, katulad ng kung paanong naging mabuti sa iyo si Allah. Diba? Napakagandang payo. Naging mabuti sa iyo si Allah, binigyan ka ng matinding biyaya. Hindi lang basta-bastang biyaya, matinding biyaya. Kaya maging mabuti ka katulad ng kung paanong naging mabuti sa iyo si Allah. Wala tabgil fasada fil ard. At huwag kang maghahangad ng kasamaan sa lupa. Huwag kang magdudulot ng kasamaan sa lupa. Yun nga yung ginagawa niya kasi meron siya mga tauhan, di ba? So maaaring
Hinaharas pa niya yung mga mananampalataya. Inna Allaha la yuhibbul mufsidin. Tunay na hindi minamahal ni Allah ang mga nagpapakalat ng kasamaan. Ito na yung aya, yung pinag-aralan natin. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Nabigyan lang ako ng mga ito dahil sa sarili kong kaalaman. Magaling kasi ako kaya ako yumaman. Walang kinalaman dito si Allah. Kumbaga hindi niya direktang sinasabi, pero yun ang kahulugan ng sinasabi niya Yun ang kahulugan ng sinasabi niya. Hindi niya direktang sinasabi, pero yun ang kahulugan ng sinasabi niya. Parang ano yun di ba? Yung si Rashid, may gusto siya doon sa classmate niya, grade 10. Hindi niya sinasabi, I love you. Pero maraming paraan para masabi niya yun. Di ba? Gusto kitang makasama sa paraiso O di ba? Ano pang mas magandang paraan na para masabi mo na mahal mo yung tao kaysa doon, di ba? Sa paraiso mo siya gustong makasama. Mas matindi pa yung sa I love you. Hindi niya direktang sinabi. Pero yung sinabi niya, yun din ibig sabihin nun. Parang si Karun, hindi niya sinabi, hindi to galing kay Allah, walang kinalaman si Allah sa yaman ko, galing ito sa akin. Magaling kasi ako. Yun yung ibig sabihin niya. Hindi ito galing kay Allah. Hindi kufur. Ito nga sabi ni Allah. Ito na yung tugon ni Allah. Awalam ya'lam anna Allah kad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan. Hindi ba niya nalalaman na si Allah ay nagwasak sa mga nauna sa kanya na mga henerasyon ng mga tao na mas matindi pa sa kanya sa lakas wa aktaru jam'a at mas marami ang tauhan. May mga winasak si Allah na nauna sa kanya na mas makapangyarihan at mas maraming tauhan. Diba? Kung siya nga kagilagilalas na yung yaman niya, diba? Susi pa lang. Ilang tao na yung bubuhat. Susi pa lang. Gaano pa katindi yung tinatago sa likod ng susi na yun. Diba? Hindi yung katulad natin, yung wallet natin malaki pero yung laman maliit. Pero siya, yung susi niya, ganun kalaki. Sabihin natin, yung susi niya, isang dipa. Gaano karaming ginto pa yung nakatago sa likod ng susi na yun, o nung lock na yun na binubuksan ng susi. Pero marami nang winasak si Allah na nauna sa kanya na mas matindi pa sa kanya. Wala yus'alu an dunubihim al-mujrimun. Pero sila, yung mga makasalanan, yung mga kriminal, ay hindi tatanungin tungkol sa kanilang mga ginawa. Kumbaga, ang ibig sabihin dito ni Allah, sabi dito sa tafsir, so hindi na niya sila tatanungin masyado. Kasi ang mga, kumbaga, yung mga mujrim, mga makasalanan, sa araw ng paghuhukom, magmamalaki pa rin yan Maaaring hindi rin sila magsasalita. Hindi sila makakapagsinungaling, di ba? Pero kumbaga hindi sisikapin pa rin nila na hindi i-incriminate yung sarili nila. Pero walang saysay yun. Alam na ni Allah Parang sa di ba, yung hearing ng flood control. Di ba naging meme pa nga yun nakalimutan ko yung isang contractor. Naging meme yun Sabi niya, I invoke my right against self-incrimination. Ibig sabihin, ayaw na niya magsalita. Kasi pag magsalita pa siya, kumbaga idinidiin na niya yung sarili niya. So sabi niya hindi na rin siya magsasalita. Naging meme pa yun Kalimutan yung pangalan nun. Lalaki. Oo, yung lalaki. Yung nakapikit. Dating yung may-ari ng isang nung isang kontraktor. Nakapikit. Tapos ang gaganda ng mga meme na ginawa sa kanya May, di ba pinutol yung yung mukha lang niya nandun. May ibang meme, nagsiselfone. Yung may ibang meme naggaganchilyo. Kaya pala nakapikit, naggaganchilyo. So, kumbaga kahit manahimik sila sa araw ng paghuhukom, walang saysay. Alam na ni Allah. At ito na nga yung nangyari. Fa'akharaja ala qaumihi fi zinatihi. Minsan, ito na araw na ito ng kanyang rebellion. Lumabas siya sa kanyang nasyon, dala-dala yung kanyang yaman. Gusto niya pakita, ako ang pinakamakapangyarihan dito. Sumali na kayo sa grupo namin. Ako ang pinakamakapangyarihan dito, sumali na kayo sa grupo namin. Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya, ya layta lana mithla ma utiya Karun, innahu ladu haddin azim.
Sabi ng mga naiinggit sa kanya, mga naghahangad din ng dunya, sana bigyan din tayo ng katulad ng binigay kay Karun. Tunay na siya ay biniyayaan ng matinding biyaya. Kasi tumaga ditong tao, makakakita talaga siya ng kakampi, yung mga kasing babaw niya eh. Mga kasing babaw. May mababaw na tao talaga. Hindi natin may iwasan yan. May bobo, may tanga. Siyempre merong may ibang plano. Ay, si Tordo, di ba? Magkaaway naman sila niyan dati. Tapos ngayon, magkakampi na sila kasi pareho nilang makakamit yung gusto nila. Si Tordo, gusto tayong pinsalain, tapos gusto maging imam. Kaya naging magkakampi sila. Samantalang dati, hindi nga nagkakausap ng matino yan eh. Magtatapunan pa ng cellphone yan. Ayun. Meron talagang may kakampi at may kakampi sa kamalian. Kahit malinaw yung kamalian, meron silang may makukuha pa rin sila eh. Waqala alladina utul ilma, at sinabi ng mga binigyan ng kaalaman, maring ito rin sila nagpayo kay Karun. Wailakum, kasawian sa inyo, thawabullahi khairul liman amana wa amila saliha. Ang gantimpala ni Allah, kasawian sa inyo, ang gantimpala ni Allah ay mas mainam para sa sinamang nanampalataya at gumawa ng mabuti. Wala yulakaha illa sabirun. At walang magkakamit ng gantimpala ni Allah libad na lang sa mga matiisin. Siyempre, matiisin sa pagpapakamatuwid. Nasa matuwid na landas. Fakasafna bihi wa bidarihil arda. Dahil dito, inutusan namin ng lupa. Nakainin siya, lamunin siya kasama ang kanyang bahay. Kasama na rin yung bolt niya ng kanyang kayamanan. Nilamon ng lupa. Sa mga nababanggit nga, nakita ng lahat. Kasi ito ning araw nung parada niya eh. Gusto niyang pakita. So, kung yung 250 na binanggit kanina sa Bible na kasabwat niya, ang daming tao nun, 250. Isang batalyon yun. Kung sa sundalo, isang batalyon yun na sundalo. 250. Tapos nagpaparada kayo. May mga nakakabayo pa yun. May mga armas yun. Laban kay Musa alayhis salam. O yun, kinilamon sila ng lupa. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah. So pinalamon namin siya sa lupa kasama yung kanyang bahay. At wala siyang sino man na naging kakampi. Wala siyang anumang naging kakampi na anumang grupo o sino mang grupo. Min dunillah. Liban na lang kay Allah. Si Allah sana naging kakampi niya pero hindi siya nakipagkampihan kay Allah. Nagrebelde pa siya laban kay Allah. Wa ma kana minal muntasirin. Siyempre, siya ay hindi kabilang sa mga tinulungan o kaya nakapagligtas sa kanilang mga sarili. At yun dahil dito nahimasmasan yung kanyang mga kumbaga yung mga nakisimpatya sa kanya, yung mga nainggit sa kanya. Wa asbahal ladina tamannaw makanahu bil amsi yaqulun way ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdir. At yung mga naiinggit sa kanya kahapon, natauhan at sabi nila, dapat nga natin talagang malaman na si Allah ang nagbibigay ng kanyang biyaya sa sino mang naisin niya. At siya rin ang pumipigil na dumating ang biyaya sa sino mang naisin niya. Siya may control eh. Sinong bibigyan niya at kung gaano karaming ibibigay niya sa atin. Siyang may control. Ako nga, hindi ko alam saan nanggagaling yung pera ko eh. Hindi mo rin talaga Minsan meron kang biyaya, di ba? Tapos minsan iniisip mo parang stable na yung buhay mo, wala kang problema. Hindi, bibigyan ka pa rin ni Allah ng problema eh. Tinan mo yung mga yung mga taga Cebu. Naawa talaga ako din sa kanila eh. Exclusive na subdivision yun, yung mga tinira ng baha. Grabe. Mayayaman yun. Bigyan mo naglutangan, mga Hilux, mga Fortuner, Land Cruiser, naglutangan. Ganun kataas yung tubig. Tapos matatanda na sila, ibig sabihin mga retirado na yung mga nandun. Matatanda. Naghihintay na lang yun ng kamatayan, kumbaga, pero ini-enjoy lang nila yung natitira sa buhay nila, pero sinubok pa rin sila ni Allah. Kaya minsan yung na pagtatanto ko minsan, pwede tayong mamili ng ng pagsubok.
Kung ano, ano. Pwede siguro kasi. Kung meron tayong pagsubok na pinagdaraanan, siguro pwede natin sabihin kay Allah na ano eh, o Allah, ganito, okay na ito. Huwag mo na lang ako subukan sa ibang bagay. Kasi minsan, di ba, nagdudua tayo na mawala yung pagsubok na yun. Pero yung pala susubukan, papalitan nyo ni Allah ng mas matindi. Eh, di doon ka na lang sa ano, kung ano yung meron na. Minsan ganun eh. Minsan ganun. Naisip ko lang naman yun. Pero, Sa Qatar, Ustad. oh, sa Qatar? Qatar. Sa Qatar. Oh, maaring ano, pwede mong hilingin kay Allah yun eh. Na, kasi yung basehan ko doon, yung babae na may epilepsy, yung hadith, di ba? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gusto mo ba magdua kay Allah na pagalingin ka? Sabi niya, kahit hindi na, pagtitiisan na lang niya. Masaya na siya sa pagsubok na yun. Kaya siguro nga, inisip niya din, kung aalisin ni Allah yung pagsubok na yun, bibigyan siya ni Allah ng pagsubok na mas matindi. Eh, mas okay na yun. Mas okay na siya sa kalagayan. Kasi nga iniisip ko, di ba? O mawawala sa akin yung pagsubok na ito, yung pagiging mahirap, halimbawa. O, sige, yayaman ako. Pero magkaka-cancer naman ako. Wag na lang. Di ba? Mayaman ka, may cancer ka naman, wag na lang. Kaya yung biruan namin nun di ba? Nasa construction pa ako nun. Nakwento ko na sa inyo ito nung nakaraan. Ano gusto mo? Construction worker ka lang, ganito? O mayaman ka, pero isa lang yung buhok mo, tapos pag hinahanginan, dumudugo. Sabi ko, tanginang yun. Magko-construction worker talaga ako. Minsan di ba? Mainam na yung kalagayan natin eh. Mainam na yung kalagayan natin. Inshallah. Si Allah may control. Si Allah. Laulaan man nallahu alayna lakas sa fabina. So natauhan na yung mga nainggit kay Karun. Kundi lamang dahil sa biyaya ni Allah, nilamon na rin tayo ng lupa. Why ka'annahu la yuflihul kafirun. So marapat natin nga na malaman na hindi magtatagumpay ang mga kuffar. Alhamdulillah. So ito yung dulo ng kabanata na ito. Tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.